Si Job siyang kinabuhi, as we all know, dili lisod pasulti niya, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Dalaygon gyapon ang pangalan sa Ginoo. Sa diya siya naglisod, pero makita nato nga grabe po ang Ginoo. Paano po siya gibangon sa Dios, nakita nato na siyang kinabuhi. Nga ang iyang kabtangan gibalik sa Ginoo, pilo-pilo, nagdagaan ba sa sang mayong pamilya, ang iyang skin like a baby. You see? Kaya naman, so ni Job, so nga, naked I came out from my mother's womb, naked I return. Wala magyakuan eh. But he has this genuine faith on God and all will be well. It's gonna be all right. Dili siya easy, pero ang tanan maging maayo. Do you have that kind of hope? You know, kita mga Kristohanon, every day we exercising faith. Pero when Jesus said that you might have an abundant life, I'm pretty sure, and I'm sure of it, nga God will what? Carry you through. Ang Diyos yun mo, elevate ka nimo, muhatag ka nimo sa mayong kahimtang. When somebody asks you, kamusta ka na Brad? Okay lang ko. God is good. By the grace of God, favor sa Ginoo. Don't tell me nga wagin naglambo imong kinabuhi. We are not talking only material or financial, pero ang imong spiritual nga status, wala ba ka nag-grow sa spiritual? Wa ba gid kay gitawag tranquility o peace of mind? Why we go to the doctor? You know why? Not only nga kita maayo sa sakit, so that we will have also peace of mind. Kaya as long nga naana sa imong lawas, naakay balisa, naakay pagkaguol, pagkabalaka, right? You know, our sister here, praise be to God, kinalampasan niya ang iyang operation. Karon, mayang panglawas. Pero ang akong estudyante dati sa seminary, no, wala gid siya ka-survive. Bata pa. No, mga 30 taon pa lang. No, wala gid siya ka-survive sa operation. So makita nato no ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Nagadepende ra gyud kung unsa pod ang iyang pagbuot. Kini bitaw ang atong pagtuo everyday. Everyday no maski asang nga dapit sa atong kinabuhi, ginasulayan magyud ta. And isa sa mga butang nga ma-learn nato, ginasalayan ginato atong pasensya. Right? You know, this woman, grabe ang iyang patience. Ningkamot din siya makadukol kang Jesus. You know, sa atong kinabuhi everyday, ang atong bitaw nga faith, nagbiresulta po ning patience. Isa sa mga butang gud sa usahay nga diya ta madaot, kang watay pasensya. Ang gusto nato pag maayo, ayo dayon ta. Gusto nato pag may problema ta, solba dayon. Na may process niya na. May process. So you must go with to the process. No, you must undergo with that process. Gusto nato atong kinabuhi maging easy gulaki. Gusto nato kanunay abrista ka na atong speed ba di ta mahinay. Pero gusto sa Ginoo nga you must undergo that kind of process. What process is that? You must believe on Him. And that faith of yours will produce patience. Ang patience nimo muna ang nagagayay di mo sa paglaom. Kaya nga naman, samtang nakatanaw ka na, daling kamot ka. Nga, bubayan kay boss damlag na ako'y maayong kogmaon. Why the parents, grabe ang ilang paningkamot, like the one who graduated, nga naapas sa basakan, no, giagtuan siya sa ihang anak, na naka-gown, nakatoga. Nga naman, kaya nga naman, ang iyang parents, samtang nagatanom silang una-una, ang among paghago ani naagi gitawag katubagan. Muna naghatag silang kusog everyday. Because of that hope. If you are a person without hope, then lisod kayo magkinabuhi ining kalibutan. Kaya nga naman, gitanaw mo lang butang sa pagkakaroon. Pero diya ang imong actions today, ang imong gibuhat today, na na implications sa among abot. Kung kugihan ka karon, kung well-disciplined ka, kung naakay improvement sa mga kaugalingon, you can see that you have a bright future. Amen? Especially kung naaka sa Diyos. Dili pwede nga pabalik ka. Ayaw na pag-entertain sa yawa. Do ang yawa kabalo sa tanan. Pero what a shortcut eh. You know, we'll tell the story in the book of, in the book of Acts nga kung sa diin dito si Paul nag-aayo po sa mga sakit. Karon there was an exorcist, tingon niya, pwede po ko makaangkon, anak, ka lang makaayo ko. Kaya nindot po lang makatanggal po ko og demonyo. You know what happened? Ang demonyo, na istorya. You know, sa mo sa demonyo, mura siyang mailad na to, pero ang demonyo clever eh.
Ingon niya, I know Paul, I know Jesus, but who are you? Wa sa kakilala, katuig sources. Do you know nga ang Yawa kabalo po sa mga verses? Di ba dito sa panahon nga gitintal si Jesus Christ, sulti sa Yawa, gisulat man sa imong pulong, nga ikaw mo ambak, nabitoy mga anghel mo sa loob nimo, po sa itubag ni Jesus, as it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Gitubag po pinagi sa pulong. Muna kailangan, faith cometh by hearing, kabalo to sa pulong. Kaya ang Yawa, di na to na mailad, kaya naman, kabalo sa kakilala siya. Kabalo siya sa atong mga weak points, atong mga soft points. Mga weaknesses na to, diya ta try o i-test. That's why kung asa ta weak, dito na to tagaan panahon nga maging strong ta. Kung hinay ta diha sa pag-awa sa temptasyon, ato pag yun pailalom ang atong kaugalingon diya sa pag-control sa Diyos. You know, I'm telling my students, kung sila kung asa ganang subject inyong pinakalisod, diya nyo tutuki maayo. Ayaw na sa favorite subject nyo. Kaya maski usa pa na kakusog ang ibang mga subjects, tag-as yung grado, hilaong yapon na pababa sa usan nimo ka subject. You know, kita Kristohano na atong mga weak points kining atong spiritual. The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya nga naman, gusto gyud sa unod ang unod nun nga butang. Ang espiritu dili. Amo na mapildi ta usahay o kabaluta kung asa dapit ta pwede mapildi. Dito na tong lig-unon pinagi sa tabang sa Dios. You know, there was a time, no, gitawag ko para mo cast out sa demons. You know, I'm telling about sa mga possessed. So, it's not an easy job. Kanang bitaw mo cast out ka. Dili man pareha sa apostol, gitagaan, gidirect sa Ginoo sa tabang. Pero, we firmly believe, no, by the word of God, o prayers nato, pwede sa makatag alibyo. And the second time, magitawag ko, there were 3, no? Katao. Now, there was a person, niapil po siya cast out. Karon pag-apil niya cast out, niampo po siya. You know what happened? Siya na no, gisudlan po, siya po gipossess. You know, kining bitaw natong pag-cast out o gitawag natong mga gifts nga o skills, inatag sa Dios. Dili na basta-basta lang nga atong himuon kay gusto nato. Kailangan og genuine faith. Nga naatay paglaom nga ang Diyos mo release kaniya pinagi sa pagpossess. You know, kakita naman mo ana, di ba? Siguro ba ng mga batanon di wa pagkabantayan na, no? Kanang boses, lahing boses. No, I'm not making you afraid, Oh, lahing boses, lahing ano. Mahadlok ka kung kanon kay pwede po kanila hulgaon ba? Oh, nga dili ka competent sa pagbuhat niya na. But you can see it is by the redeemed, no, blood of the Lamb nga kita nahimo nga gipasaylo sa Dios o kita giayo sa Ginoo o kung sa mga butang gihatag sa Dios sa atong kapasidad. It's not because of us, because of my ability. It's because of God who strengthens me, who indwells me, no, by the Holy Spirit nga nakahimo taniya na. Usahay magod wala na ta sa pulong, no, we are not anchored into that faith. Di basta-basta, kay pwede ta maingon sa Yawa na kinsa ba ka? Oh, bitaw na ingon ni Jesus Christ that there are so many of you who will say, Lord, Lord, no, I have cast out demons by your name. I have healed by your name. Pero so did Jesus Christ, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity, because I don't really know you. It takes what? Personal faith and relationship in the Lord Jesus Christ. And this is what happened to the woman. Na sa'y pagtuo and the Lord delivered him. Later on, as we can see on the scriptures. But this genuine faith produces hope. So karon siguro you might ask yourself, no, nga mahal na mga palitonon, nakakontrabaho, dili na ko maingon nga grabe nagyud ka, anak ka productive, akong health karon nahimo pod nga murag babag. No, I just want to share to you with what the disciples said. Lord, increase my faith. Every day we should pray for that. Lord, tagaay pagiko o pagtuo nga kaya na ako nilampasan. Nga Lord, equip me. Give me more skills and opportunities. Help me to develop myself. Kaya usahay makunong natabanong ano man ang mga butang, lisod is because we are not ready for that.
Kailangan di ay ang atong kaugalingon, i-prepare nato for the bigger tasks. You know, when David faced Goliath, nga nung dili to siya, gitawag nga kaugalingon nga kusog, it's a leap of faith. Kaya naman, siyang experience daan sa una, he knew nga God will deliver him. Nakigaway siya sa mga leon. And you know the strength of the lion, right? Bear. You know the strength of a bear? So, siya tested ang try ng Diyos, anay. So, those trials, siyang kinabuhi, siyang pagiging shepherd, iya daan na probahan ng Ginoo, kabalo siya, na God also will deliver him from Goliath, or from the hands of Goliath. Now, what is your Goliath today? Sa imong good, no, we are being overwhelmed or being daunted sa grabe yun nga pagsulay, maingunta ba, murag ni gamay na mangyud ko? Oh, murag na magiging kasarangani. It's time for you to submit yourself to God. Surrender it to the Lord and ask God's wisdom. You know, when you are having sicknesses, as you pray to God, God will deliver you to that. And some of you did, experience also the victory. Diba? What happened? God is giving you wisdom on how to do it. God has given us opportunities. And God has given us doctors, right? Kaya nga naman, gitagaan sila sa Diyos, sang gitawag pamaagi o skills nga ayuhon ta sa atong mga sakit. Prayer with ointment. Ma-amaze ka sa sa gina-provide sa Diyos. Di lang, sige lang kag-ampo. You know, this moment, later on, you will find na kung sa pagibuhat niya. Kaya sa akin ako, natin misconception ba, I must be so spiritual enough. No, dili lang ko sa balay, kuribo, mag-pray na sa Ginoo, mag-fast. That's good, pero wa pa na human, napay sunod. You know, in my accident, kadalawag ko, balik-balik sa operating room. And I tell you, dili sa easy operahan, mas dili po easy kung naka sa recovery room. Especially mga tapat mo dito, mga most behaved. Most behaved ba? Dark room man na siya, makita mo itong red na light, tapos na orasan. It seems nga matag segundo, perting dugaya. Perting dugaya. And you are all alone. Pero salamat kay na Diyos ta, mayong gatabang ka nato. And which leads to the third one, sa atong pagtuon. Nga nung it's not only by prayer and having faith with God that gives us hope is sufficient, because nowadays God has given us ways on how to achieve that kind of healing. Okay? Kung kita may sakit. Because we can see the third one that it initiates loving action. This woman, so niya, I have faith in Jesus Christ. I know that He can heal me. And now I'm feeling good. I must go. Bahala na ako sa suti nila. Kung ano lang reaction ako, maningkamot yun ko. Maski mahikapan ko lang him siyang garment, sid siyang bisti. Pwede na. And you know what? That kind of realization turns into action. It turns into action. Maski unsa pa imong pag-ampo, I tell you. When the Lord answered your prayers and He's giving you wisdom, di ka mo adtong doktor, you will not be healed. Now, don't get me wrong, I believe in the power of prayer nga Ginoo mo ayo sa sakit. Until today. Pero there are some sicknesses nga Ginoo gagamit sa katawhan para ikaw maayo bilang kasangkapan niya. Go to the doctor! Have yourself checked! Ang uban hadlok magpa-check up kay basi lalaan na, hindi want to spend money. You know what? Kung di ka magpa-doktor, you don't want to spend money, mas dako pag yun ang imong kwarta nga magasto mabot ang panahon nga naman ma-worsen na imong situation. Di ta magpareha, sana mga superstitious, di ta magpa-doktor, di ta kay nga naman dili man na Diyos noon, dapat mag-pray ra gyud ta diri. Di na mao. God has given us wisdom. And the Bible says, and touch the hem of His garment. Nasa pagtuo, pero nigunit din siya. You know what? Loving actions produces loving reaction. This is His love, His loyal and genuine faith to Jesus Christ that give Him a living hope. And that hope nga naa kaniya, it turns into loving action. So kaya mo adto gid ko. And she touched the hem of Jesus' garment.
And you know what happened? If you look at the following verse, when Jesus saw her, said, Daughter, daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. You know, si Jesus Christ, because of His foreknowledge, kabalo siya eh. Sa kadaghan pa naman dito, di ba kita usay, mangukay ta, na magitay mabangga, sa guot na. Okay, usay, hindi nakabantay kung kinsa, kung si Jesus, kabalo siya. Like Zacchaeus. Zacchaeus, calm down. Kabalo siya. You know, si Jesus Christ, kabalo dahil sa atong mga sakit. Kabalo siya sa atong mga needs. But He wanted us to ask Him, pray, seek His face. Pero gusto po niya nga, we need to cooperate. If God has given you chances, nga kung sabihin, maayo ang imong problem with sa imong physical nga mga kondisyon, financial, intellectual, whatever, emotional, go to the counselor. Ngayon kag tabang. Pa-counsel ka. Kung naanay gitawag nga problema sa inyong marriage, nakakay problema sa imong anak, pa-counsel ka. You see? Seek professional help. Usaya mo kita, so too much ta ka spiritual na extreme na ta kayo, nga kung sa hindi na ta mo mulihok. You know, faith without works is dead. Wala nang giskot og kaluwasan, diyan na sa binuhatan. Primarily ka na sa kitawag pangalagad, ang iyong pagtuo kung tinuod ka anak sa Diyos, dapat makita sa imong binuhatan. Hindi kasi daw you are claiming, I am a child of God, pero nakitaan mo ang mga gutom, wala mo ginapakaon, ang nagitawag nga gilamigan, wala mo gibistihan. And Jesus Christ wanted us to have this faith that works. Yan ang pagtuo bitaw nga galihok. The word dead here, nekro is nekros. Nekron is meaning barren and productive. Mo na maski mo sa nimo kampo diha nya ang imong lawas, tapulan ka mo lihok, dili na pwede maparas kay Juan Tamad. Now, in the time of Elijah, tinuod na sa gitawag pagpalagyo, the Lord provided His need, sa gitawag nga uwak. Dito sa Brook of Chinnereth. Sa Brook of Chinnereth. Pero that's only, isolated yung mga cases. Pero ang inusulti niya, arise and eat, balik ito. Sa kita Kristohanon, sige lang tag-fretting and frowning, gamukmuk, naggatag problema, pero wa tagibuhat, anak. Wa tagibuhat. You need to act on that. So whatever gitawag nato nga problema, God can make us whole again by having that faith, hope, and love. These are the three gifts nga nabilin karon sa Dios sa 1 Corinthians. But the greatest is love. Kung sa din, every day nga ito may exercise, naatay yan hinagiban, naatay hinagiban, naatay pagtuo, naatay paglaom, naatay gugma. And this woman loved to see Jesus. And it pays. Ang iyang gitawag pa rin kamot, nagisay kayuhan, thy faith, woman, hath made thee whole. Paglingin ni Jesus Christ, wa niya gitagad katong mga Hudiyo, sa masulti nila nga dirty siya. Ang importante kay Jesus nga siya maayo. Sa atong kinabuhi, usahay feeling nato dili na gyud ta pwede ayuhon sa Dios. Irreparable natong kinabuhi. You know what? The good news is God can make you whole again. Kaya sa Dios nga buon imong kinabuhi. Hindi naman to sa una mabalik ang sa una. Pero unsay karon pagyamanon mo na uban sa Dios, ug imong ihapon lang blessing sa Ginoo perting daghanang kalipay ug ang nawala nimo di day mo compare kun unsang gihatag sa Dios kanimo karon. I mentioned before, sa una, nag-pray ka for family, karon na kay family. Sa una mo nang imong pinaka-treasure, sobra para sa kaptangan. And seeing your family complete, na mo sa mayong panglawas, isn't it not a blessing? Blessing sa Diyos, imong pamilya. Blessing sa Diyos, nga naamo sa mayong panglawas. Blessing sa Diyos, nga nag-uban mo sa panimbahon sa Ginoo. Blessing sa Diyos, nga naamo yung mga talents, nga mahatag sa Diyos. Blessing sa Diyos nga naa kay trabaho. Blessing sa Ginoo nga naa kay mga friends. If you count them, tindaghanag yun ko sa din, you can be whole again. Huna-huna mo lang na nga broke ka. Kaya nga naman, ginaihap mo ang nangawala nimo, pero wa mo giihap ang nangadugang kanimo. Kunsa ka karon, giunsa ka sa Diyos, unsa bay ang mulabot, mo na naghatag kanimo og inspiration. And you can see, makaingon ta, maghamit pa dahil ko sa Ginoo.
napamanday lugar, ako sa din gamiton ko sa Diyos. You know, Joshua, when he conquered Jericho, do you know what is his age? It is 80 years old, about 80 years old, tiguang na. Pero siyang prime years, igamit siya sa Diyos. I mean, siyang old age, igamit siya sa Diyos. You know, sa mga senior karon, kung natanga, sa man ako mong hatag, ani, you know, you have your time. Pangalagad sa Ginoo. Kung na mo, retired na mo, you have your time. Ihatag sa Ginoo ang nabilin mga tinuig. Diba yung sa awit to, sa nabilin mo ka, pinabuhi ko, ihatag ko rin sa Diyos. Kung sa may kakulangon ko sa Ginoo, maningkamot kong ako na siyang punon. Lord, siguro sa una, sa kalibutan, grabe yun ang akong kahilayan. Pero karon, Lord, I will give my life to you. And I know that you can make me whole again. Buon ka sa Diyos, imong relationship kaniya. If you have sicknesses, diseases nowadays, pray to God that God will make you whole again. You know, there are diseases nga di magyud matanggal-tanggal kung mo lang kabubuton sa Ginoo, pero dili na sa magiging reason nga maging unhappy ka sa kinabuhi because you know you have a greater purpose. You see, muna sa atong kinabuhi din sa Utah, it's all about the principles nga giset. Unsa ba imong guiding principles? Asa ba gikan ana? Gikan ba sa pulong sa Dios o unsang trending o sa gitabo sa palibot? Kasi it will affect our decision makings and eventually our actions. Kung gusto nato mayong nga result like this woman, naayo gid siya, na ay loving reaction tungod ang iyang action na aday ginahugutan, na aday say pagsalig sa Ginoo. Sultin niya siyang kaugalingon pa lang. Pag makagunit ko, maayo gid ko. Do you have that kind of faith? Lord, you are claiming nagig ko'y maayong ugma because today I'm doing my best to improve myself. I'm preparing myself for the greater work. Kung gusto sa sang dako nga trabaho, prepare yourself. Si David, he prepared himself. He was a humble guy. Humble guy. Kung tanaw nato, why the Lord has chosen him to be king? Not because nga naa sa mga abilidad, like his brothers, but because God saw the heart of David. That's why he was called a man after God's own heart. You know why? Though he was the youngest, a shepherd boy, pero makita nato sa story, ginasugo sa ni papa niya, David, dala dito ang balon sa imong mga magulang. You see? Kining obedient heart bitaw kanang pagka may obsanon, ginitong data sa Dios. So sa yung piyansa ta sa buluhaton sa simbahan, no, maginagmay nga trabaho, muna siyang atong maging sukatan, maging faithful ka sa gagmay nga trabaho. Malipayon ka na, kad God will give you a greater one. You know, si David, maging siya kay pahambog. Pero nakita sa Diyos iyang kasing-kasing. Kaya naman, tinuod yun na sa saying, your attitude will determine your altitude in life. It's not what you can do, but who you are. Kinsa ba ka? You know, ang Diyos, sulti niya kay Samuel, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. How's your heart today? What matters most is the condition of your heart. Munang tao, no, nasa gitawag nga cleansing, nasa gitawag nga healing, is because nasa proper nga attitude. Kung di ka teachable nga person, dili ka humble, lisod yun bag-uhon ang imong pangunauna. Maski unsa pa ingon sa doktor sa imo, sa imong counselor, sa imong pastor, sa imong teacher, kung di ka open-minded, nothing will happen to you. This woman, those things that she heard, she kept it in her heart. And that's why he has this genuine faith that gives her hope. If I could just touch the hem of his garment. And she did. And what happened? She was healed. Imagine pag uli niya, unsa kaha ang reaction siyang pamilya. Di ba lipay? It's contagious. Grabe. Oh, wala na siya sakit. Imagine, nag-bleed ka for 12 years. Non-stop. Grabe. Karon nag-stop. O sa ma-declaration mo, God is good. O sa imong kinabuhi, maging reflection siya sa kamaayo sa Diyos. So do not live a defeated life.
You can be happy with scarcity. Because dili na basihan measurement sang happiness kanang abundance sa mga material nga butang. It's all about Jesus, that He alone can satisfy your need. He alone can satisfy your need. Manindog ta palihog. Our Heavenly Father, thank you, Lord, because you can make us whole again. Usahay man good feeling namo, daghan nagyod sa among kinabuhi nangawala, daghan namin na waste ng mga panahon. But Lord, it's not too late for us to come to you. Come to Jesus. Help us, O Lord, nga kami may desire niini nga unsa ang naa nabilin namo ron, amo ning pagyamanin, amo ning ayuson, amo ning palambuon for your glory and honor. And we will be happy again. Salamat, O Lord, kay this lesson of life na makita namo sa woman. Tinuod gyapon ni sa among panahon karon. Nga maski nami pag-antos na gyapon mi paglaom na Ginoo, one of these days i-lift up mo kami, Ginoo, from that miry clay. Salamat, O Lord, kay ikaw ang Diyos nga nanghatag sang second chances sa among kinabuhi. You are a God of second chances. Salamat, Lord, sa second chance. The world around us siguro mubo ra gyud ilang pasensya, mubo ra gyud ang ilahang itaghatag namo nga panahon nga kami mabag-o, mausab. Pero thank you, Lord, kay ikaw ang Diyos nga kanunay nagapaabot kanamo. Lahi gyud ka, Ginoo. Ikaw nakasabot sa among gibati, sa among inner struggles. Maybe people around us are so condemning, ginakondemn ni sa among ginabuhat. Nga usahay apektado kami. But, O Lord, we know that you know kung sa kitabo sa among innermost nga pagbati, even sa among kinabuhi. Our very hairs, you are numbered them. Kabalo ka, Lord. Walay natago sa imong tubangan. The eyes of the Lord are in every place, beholding evil and the good. You know, Ginoo, kung sa kitabo sa among kinabuhi. That's why we trust in you. Di na mo paminawan ang mga voices nga discourage ka namo, gapaluyan namo. Among paminawan, imo lamang nga boses. O ang mga katauhan, imong gigamit. Nga kung sa diin, mapadayag, di mo ang imong kabubuton sa akong kinabuhi. Dear Lord, please, Ginoo, tagaan mo pa kami, Ginoo, sa mga skills, abilidad, Lord. Whatever nga among ginatubang karon, mabuhatan yun og pamaagi. Salamat, O Lord, kay ikaw wala gabiya kanamo. Ikaw kanunay nagauban kawid kanamo. And we can find sa daghang mga Bible characters nga dili man usahay nindot ang ilang sugod pero naa sila maayo nga ending. Kung wala man sila nakaangkon sa mga kaayuhan sa kalibutan, pero Lord, naa sila Ginoo sa kinabuhi ug naghatag kanila og katagbawan. Lord, thank you for allowing us to be your children. Thank you, Lord, for having this kind of Father nga compassionate one. Nga makita na mo sa kay Jesus Christ nga naapa sa sayuta, nga grabe gud ang iyang pagpailog, grabe ang iyang pagpangga. Help us, O Lord, nga unta mo susama kami sa babae nga ni everyday. Make sure sa na mo gisulat ang iyang ngalan, ang gisulat ang iyang story is because nindot gud ay kayo ang mensahe niini. Salamat ug salamat. We pray, O Lord, sa among kaigsuonan, whatever struggles nga ilang gitubang karon. We pray, O Lord, nga mga principles from your word, ma-apply nila silang kinabuhi sa among kinabuhi. Kailangan di ay isang genuine faith. It is coming from you, from your word. Kanunay kami magsimba, maminaw sa mga pulong, magbasa sa mga pulong. We want to be in tune with you and help us, O Lord, nga na kami paglao mga buhi. Nga kung, O Lord, samtang may kinanhawa pa may kinabuhi, we will serve you, Lord. And we know, Lord, nga among mga actions, there will be a loving reaction from you. Thank you so much, O Lord, because we have proven you before. Thank you for the blessings among na receive. Thank you for the eternal life, for the life nga mong enjoy karon sa among family, sa among work, and everything nga gihatag mo kanamon, O Lord, being the stewards of it. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.